Tuwing umaga, napapanood siya sa ating mga telebisyon. Malakas maka-good vibes at updated sa latest at trending gadgets. I think I could pull it out of the box vertically, I guess. Isang content creator, vlogger at podcaster. Di ko lubos na inakala na maging siya mahuhulog sa patibong ng mga mambubudol. Matapos ang hosting stint sa morning show na Good Morning Kapatid, personal ko siyang kinausap para malaman kung paano nasira ang araw niya noong bumili siya ng bagong gadget. Can you take us back dun sa panahon na parang nangangailangan ka muna ng this certain camera? Gumagawa ako ng content dito sa studio, sa mga tech reviews ko. Minsan ginagamit ko yung sarili kong tech sa shoot namin para sa show, di ba? And may isang camera na ina-eye ko talaga for the longest time. Siya yung hot item to sa mga content creators. Super hot item. In fact, may global shortage. Oh, okay. So kahit sa US, nahihirapan sila maghanap ng camera na yan. Dito, ang bilis din mawala ng stocks. And if you wanna get it, sinasabi ng mga content creators na punta ka raw sa Japan. Kaya naman itong si Justin, hindi na nagpahuli pa. Nakita niya online na for sale na sa Pinas ang hinahanap niyang camera. On hand na ito sa isang seller. Kaya abot kamay na ang next unboxing. Nag-join ako sa Facebook group ng specific camera na yan. Minsan may nagbebenta din. Either brand new or second hand. So either way, goods naman ako. Whether second hand. So nag-post siya. Okay, in stock. Fresh from Japan. So they put the price already. PM for more details. So diniem ko siya. Binabalaan na ng DTI o Department of Trade and Industry ang mga online seller. Nalabag sa batas ang hindi pagpo-post ng presyo ng binebentang gamit. In short, don't PM me. Ang nagpakilalang online seller na si Cari Benares, game na ipinakita ang hawak niyang items na ang presyo 35,999. May freebie pang 128GB SD card. May 1-year local warranty at 7 days replacement pa siyang alok. On hand at ready to deliver anytime. Di wow! Tamang-tama ito dahil si Justin at ang isa niya pang kaibigan, trip na trip ang nasabing camera. Sabi niya, actually kakarating lang kanina. Yun nga lang, manggagaling siya sa Lemery, Batangas, yung camera na to. Tinanong ko siya, ano yung name ng shop niyo? And at ano yung location ng shop niyo, di ba? So, nag-text siya. Something Batangas. Budol alert, kung bibili ng gadget online, tiyakin mo nang may makukuha kang guarantee at warranty. Guarantee na may physical store sila at business permit. At may warranty ang bibilhin para sa anumang sira. Yung ibang scammer, no? Na very hard sell talaga. They call you by a nickname, hindi naman kayo close. Mga ganyan, di ba? But in this case, wala eh. Nonchalant siya. Chill siya. Yes, sir, may stocks pa po. Hindi yung tipong, oh, sir, bili ka na. Limited yung stocks eh. Walang follow-up. Walang parang, oh, sir, bibilin mo na ba? Hindi, walang ganyan. Hinintay pa niya ako eh, di ba? So parang, sabi ko, parang, okay, mukhang legit nga. Dahil alam ni Justin na it's a bargain, desidido na siyang mapa sa kamay ang high-tech na camera. Para sure na mapa sa kanya, buong bayad agad ang ipinadala ni Justin sa bank account ng seller. Budol alert! Hanggat maaari, huwag munang mag-full payment. Makipagkasundo sa seller na ang remaining balance upon delivery mo na ibibigay. So, ginawa ko yung bank transfer, papunta sa e-wallet niya. Screenshots and everything, di ba? Sabi niya, okay sir, sige, i-update kita kapag okay na. Booking yung rider na lang, parang ganon. Okay, so excited ako that day, di ba? Pero namuti na lang ang mata ni Justin sa paghihintay. No-show na ang mga mambubudol. Walang rider. At higit sa lahat, walang na-deliver na item. Nung chinek ko yung messages ko, in-unsent. Kumbaga, dinelete niya ang lahat ng messages niya sa akin. Na-block pa rin. Oo, so on Facebook, pwede mo mag-click, diba? Papunta sa profile. Hindi ko kaya gawin. I don't know, it's like something left my body. Parang, sabi ko parang, more than anything, parang feeling ko na betrayed ako eh. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Justin, lalo na nang nakumpirmang panloloko lang ang lahat.
at isa-isa nang lumulutang ang iba pang biktima. At saktong-sakto nakita ko, may isa pang post dyan ng isa pang na-scam ng same person na yan. Diba? Parang, guys, kailan ba itong si Carrie? Scammer ba siya? Kasi feeling ko na-scam ako. So, inopen ko yung comments, diba? Tapos nakita na yung mga comments, nako, scammer yan, sis. Not once, not twice. Ang seller na nagpakilalang si Carrie, walang humpay sa racket na pambubudol. At si Ira, isa sa nasa listahan ng mga biktima. Naghanap po ako ng nagbebenta ng since sold out po sila sa Osopaki 3, yung creator combo po, to be specific. And then yun, nakita ko po yung post ni Carrie Bernares na nagbebenta po siya, ganun. And then, laking factor po sa akin yung malapit siya sa amin dito kasi Lemery, Batangas lang po. And then, nakalagay po doon na pwede pong meet up, pwede pong pick up. Subok na ang tiwala ni Ira sa mga online marketplace at iba pang online selling app. Kaya ang dream camera para sa Taiwan getaway nila sa social media niya inasa. Mahilig po talaga ako magpa-deliver ng sa online. Kung may bibilan po ako through physical store, then pwede ko naman siya mabili online. And then sa online, mas mura pa, mas may voucher, ganun, then free shipping. Mas bibilin ko po siya online. Ika nga nila, trust nobody o huwag basta-basta ibibigay ang tiwala sa iba. Pero ang katotohanan, madali tayong madala sa mga salita, lalo na kung ang kausap mo, matamis ang dila. Sa mga post po niya, ang tatagal na mayroon ng 2018, and then kasama pa yung anak niya sa picture. So, ang ko po talaga, ang laki po talaga ng ko na hindi siya scam kasi para sa akin, hindi ko itataya yung itsura ng anak ko para lang mga scam. Kung si Justin full payment agad, si Ira nagbigay muna ng 15% o 5,000 pisong down payment. Pero convincing daw talaga itong si Carrie. Bumigay siya at saka pinakawalan sa kamay ang 31,000 pesos na regalo pa ng boyfriend niya sa kanya. After po nun, nag-send naman po ako ng 31,000. Kinausap po muna niya ako, nagtanong pa po ako about dun sa free na SD card. And then yung sinasabi po niya sa akin, ma'am, wait lang, booking na po. Wala pa po nag-accept na rider, ganun. Biglang after mga 5 to 10 minutes, binalikan ko po yung convo namin. Sabi ko, ma'am, wala pa po ba? Biglang hindi na po nag-send yung message ko. So, naka-block na po ako. Budol alert, kung malayo ang panggagalingan ng item na nais bilhin, mas mabuti na kayo na ang mag-book ng rider at huwag iasa lamang sa seller. Instant money agad ang napasa kamay ng umano'y mambubudol. Walang kahirap-hirap. Sabi po niya, kailangan ko po muna magbayad kasi po kailangan nila gawan ng invoice po. Hindi po nila marirelease yung item hanggat walang invoice po. Ganun din po ata yung sinabi sa iba na kailangan gawan ng resibo. And then before po ako magbayad ng 31,000, nag-send po siya ng picture ng item. And then may papel na nakapatong, nakalagay na for Ira, pangalan ko po. And then yung date po nung June 11, for delivered. Bulok na style na ng pambubudol ang ginawa kina Justin at Ira. Kaya umaasa pa rin sila sa araw ng paniningil. Whatever the best step is, pag NBI, NBI. Pagkakalam ko yung isang na-scam, si Ira, I think nag-file na siya ng NBI report eh. Pag may 2, 3 NBI report na about the same person, siguro tataas din yung likelihood na mahuli siya. Sinubukan naming hanapin ang inirereklamong mambubudol daw na si Carrie Benares. Isang Carrie Benares mula sa Cavite ang lumitaw sa aming pag-iimbestiga. Kinumbinsi namin siyang humarap sa aming kamera para magpaliwanag, pero makalipas ang ilang pamimilit, tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Ayon sa kanya, biktima lamang siya ng identity theft at walang kinalaman sa pagbebenta ng mga gadget online. Habang isinusulat ang kwentong ito, napag-alaman naming binlock niya ang staff namin sa social media. Hindi man naging maganda ang karanasan ni na Justin at Ira, at di basta-bastang halaga ng pera ang naglaho na lamang sa isang iglap, magsisilbing malaking aral at paalala ito sa kanila. Pero Justin, ano yung naging aral sa'yo ng budol na to? Number 1, huwag madaliin ang mga malalaking purchase. Next, kailangan talaga yung matinding background check.
Especially kapag online yan. Pero pag sa sabihin natin mga online marketplaces, yung mga community marketplaces lang, kailangan doble ingat talaga. Magtanong sa ibang tao muna bago makipag-transact. Parang mas okay na magtanong muna ako na kung may naka-transact na po ito, na totoong tao talaga. Kasi kung nauna po ako nag-post na kung may nakakilala po, hindi po ako mai-scam. Totoo na sa panahon ngayon, kahit sino pwedeng maloko. Walang sinisino ang mga taong halang na ang bituka sa panggagancho. Tanging sandata natin sa mga mandarambong at online pambubudol, pagiging wais at alerto. Ako po si Rainiel Pawid at ito ang aking Budol Alert.